Day. Okay, so mga kapatid, ngayon po pag-uusapan natin ang minensahe po kanina ng minister dito na pinamagatang Fathers, love your family through fun and worship. So we have here our multi-talented and beloved minister, Minister Lito Castro. Say hi sa ating mga kapatid. Hi po mga kapatid! Amen. Praise the Lord. So for our question number 1, bilang isang ama, paano mo na ipapakita ang pagmamahal mo sa iyong pamilya sa pang-araw-araw na buhay? Ang pagpapakita bilang ama ng pagmamahal sa mga anak ay una sa kasiyahan. Ano yung kasiyahan? Yung kasiyahan, halimbawa yung may birthday occasions or may mga gatherings sa pamilya, dapat nandun yung tatay kasama nila sa kasiyahan. Kasi maaalala nila yun napakaganda na kapag may mga kasiyahan, hindi lang puro trabaho yung tatay, no? Kailangan nandun yung tatay sa birthday ng anak ko. Kaya kung ano mang gatherings kasi magpapakita yun na yung suporta. Lalo-lalo na nagiging mas masaya yung isang pamilya o yung mga anak natin kapag nakikita nila yung tatay nila. Kaya isa yun sa pagpapakita ng pagmamahal natin bilang mga tatay sa mga. Amen. Praise the Lord. Napakagandang sagot po, no, na hindi natin ipapakita lang sa pagpo-provide natin, kundi yung intimate bonding natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Amen. Just you being present, no? Isang malaking tulong na yun sa pamilya natin. Amen. So, for our next question, Minister Lito, sa panahon ngayon na laging abala ang bawat isa, paano po kaya natin maibabalik ang pag-uusap tungkol sa Diyos sa mga simpleng araw ng pamilya? Ayan, napakagandang tanong yan, kapatid na Kayla. Yan yung salamat sa Panginoon dahil nabibigyan tayo ng pagkakataon na pag-aralan at maipangaral yung kahalagahan ng Ama sa pagkakatipon, lalo-lalo na sa larangan ng spiritual o sa pagsamba sa Diyos. Kailangan tayo mga ama, sa mga ama yan, nanonood, dapat tayo po talaga ang sandigan, tayo ang haligi ng pananampalataya ng ating pamilya. Paano natin magagawa yan? O mga kapatid o mga katatayan dyan, ang una po natin pwede gawin, pangunahan natin yung pamilya natin sa pananalangin. Kapag pagising sa umaga, o kaya katulad kami, na meron kaming devotion, o manguna tayo sa pananalangin. Ikalawa, sa mga salita ng Panginoon. O ang sabi niya nga sa Deuteronomy 6:7, no? Tayo mga ama, dapat bumutos ang Panginoon yung mga salita niya, dapat ito ay ating ipinahayag, itinuturo natin sa mga anak natin. Ngayon din sa buong pamilya natin, kahit sino yung kasama natin sa ating pamamahay. Kailangan yan na tayo ang mangunguna para po makita ng mga pamilya natin, ng mga anak natin, na tayo ay matibay. At pag makikita nila na tayo ang mangunguna, most probably, yung mga anak natin na tumitingin sa atin, ganun din ang gagawin nila pag lumaki sila. Yes, they will follow. Amen. So, tunay nga po kapag ang isang buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon, sobrang saya ng puso ng Panginoon, for sure. Kaya nga, diba, sabi sa kanya mga salita sa Joshua 24:15, as for me and my house, you will serve the Lord. At syempre, malaking bahagi ang mga tatay, no, para ang isang buong pamilya talagang madala sa simbahan. Kaya, diba, sabi ng Panginoon talagang, ang lalaki talaga ang nag-lead ng isang pamilya. Amen. Sa buhay ng Panginoon. Amen. So yung mga lalaki rin yung mga nagpo-provide talaga madalas sa pamilya. Kaya kung yung mismong foundation ng pamilya natin is matibay, talagang mapo-follow din yung mga members. Talagang maaakay mo lahat hanggang puso, maaakay natin. Amen. Praise the Lord. So for our question number 3, Minister, sa inyong palagay, paano po na ipapakita ng isang ama ang pamumuno sa pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal at hindi ng pamumuwersa? Noon, nung hindi ko pa masyado binibigyan ng halaga yung mga aral ng Panginoon patungkol sa pagpapahalaga sa pamilya, ay nagagawa ko talaga na masaktan ng mga anak ko na talagang para lang sumunod sila, yung talagang na-prepare sa kumahan.
Pero ngayon mga kapatid, at saka na turuan ako ng Panginoon, bigyan ako ng pagkakataon na na-realize na kailangan pala para maging mas maayos din ang inyong relasyon na mag-ama. Kapag meron tayong gusto iparating na mensahe, kaya gusto pasunod sa kanila, ay mas mainam na kinakausap sila ng seryoso. Mas mainam na sinasabi. At saka mas mainam talaga yung lagi kayong open kayo na yung discussion nyo. Kasi hindi naman po lagi pag itatay ka, ikaw lagi yung tama. Pero pag naturuan ko na naman natin yung mga anak natin sa salita ng Panginoon, tama man sila, pero magalang yung kanilang pagbisal. Yun, ibig sabihin sa pagkukunin. Kaya yun po sa mga tatay na katulad ko, totoo po na tayo ang tatay, pero isipin po natin, gaya ng sinabi ni Pablo, na huwag natin itulak ang mga anak natin sa paghihimagsik. No, sa pagpipili natin ang kagustuhan natin na kahit na ito ay hindi naman, kung tutusin, hindi na siya masyado nakakapulong sa paglago ng inyo bilang isang pamilya. Kaya ang may papayo ko, mga kapatid, mga kapatayan, na kausapin natin yung mga anak natin. Maging ano tayo, parang lang tayo mga marami silang barkada, parang barkada rin lang tayo, kaya parang kaibigan na pwede tayong humingi ng payo sa kanila, o kaya yung payo naman, pag sila humingi ng payo, ganito naman ang gawin natin na para lang tayo magiging parang mga magkakaibigan sa mga anak. At napatunayan ko yan na malaking tulong, hindi mo na kailangan pang-ipuwersa. Pag nalaman naman nila na ito ay makakapulong talaga sa kanila at nakikita nila kasi pag gano'n ang approach mo sa anak mo, ibig sabihin, parang nakikita nila, ay mahal talaga ako ng tatay ko kasi hindi niya na ako kailangan saktan para lang mapasunod. So yun, yun ang masasabi ko at ayon niyan sa salita ng Panginoon, ayon kay Pablo, na tayo mga tatay, huwag natin himukin ang anak natin sa paghimagsik dahil sa pagbibigay natin ng kagalitan sa kanila. Pagkos, edify natin sila, tulungan natin sila, encourage natin sila kung meron man silang mga pagkakamali ng mga anak. Amen. So kaya meron tayong kasabihan na open review Is is better than secret love. So kapag meron tayong gustong ituwid sa ating mga anak, sa ating pamilya, pag-usapan natin ito ng masisinan. Hindi na natin kailangan talagang saktan ng sobra-sobra yung mga anak natin. Kasi sinabi rin yan sa kasulatan na maaari tayong magalit pero huwag tayong magkakasala natin sa Panginoon. So, kailangan natin palagi na i-accord yung mga desisyon natin sa buhay kung paano natin i-disiplina yung mga anak natin. Na nakikita pa rin yung pagmamahal kaysa yung makikita lang nila yung pananakit or yung mga nararamdaman nilang negative. So, maiintindihan nila na tinutuwid sila dahil mahal sila ng kanilang mga magulang. Amen. So, sabi na kayo sa tanong mo, bilang ang mga tatay nga yung namumuno, dapat tayo rin talaga pong nagsiset as a good example. Kasi talagang pag good example na nakikita ng mga anak mo sa pamilya nyo, talagang gagayahin nila yun hanggang sa pagtanda nila. Madadala nila yun. Kung ano yung nakikita nila sa kanilang mga magulang, especially sa mga tatay. Amen? Tapos mapapaspa nila yun sa mga anak pa nila. Amen. Through generation. Amen. So, for our next question, Mr. Lito, bakit po kaya mahalaga na may kasiyahan at bonding sa loob ng tahanan at hindi lang puro tungkulin at responsibilidad? Oo. Isang nakakaligtaan o nalalakawan ng mga kalakayan, itong bonding time, no, dahil siguro, dahil likas sa mga tayo, lalo na tayo mga Pilipino, likas sa mga Pilipino na ang mga tatay talaga siyang provider ng pamilya at mas mahalaga sa kanila kumita o mas nabibigyan nila talaga ng pagkakataon ng panahon yung may provide talaga yung pangangailangan ng anak nila. Bali mag-overtime ako ng mag-overtime, parang gano'n. Basta magbibigay ko lahat sa anak ko o sa pamilya ko yung pangangailangan. Which is tama naman, pero tayo bilang mga Kristiyano, tinuruan kasi tayo ng Panginoon na maging balanse sa buhay natin. Balanse tayo sa trabaho, balanse tayo sa pananampalataya, balanse tayo sa ating pamilya. Kaya nga ng ating napapag-aralan kanina na ang pagiging tatay ay dapat balanse ka sa lahat ng buhay.
yun nga, yung pag-spend mo ng time, yung bonding time. Sabi nga, yung pagkakaroon mo ng time sa pamilya mo ay isang treasure na, lalo na ng mga pagbata pa yung mga anak mo. Treasure na nila yun eh. Kayamanan nila eh. Kaya nga, may naikikwento sila pag laki nila. Kaya sasabi nila yung ikikwento mo nga sa mensahe kanina, na yung paglaki ng bata, naikikwento nila, alam mo, sa mga kaibigan nila, sa mga kasama nila sa trabaho. Yung papa ko, yung ganito, naisasama niya ako sa mall, o kaya sa Jollibee. Di ba to? Yun yung naaalala nila. Yes. Yun yung naaalala nila. Kasi bakit? Yung tatay nila nag-spend time sa kanila. Which is, ngayon, marami na rin tatay na hindi na nagagawa yun dahil sa pagiging abala. Hindi nila bibigyan din ng pansin o ng halaga na yung kanilang pag-spend ng time o yung bugol ng oras sa simple lang, kahit na yung ilabas mo lang yung anak mo. No? Pumunta lang kayo dyan sa turo-turo. Turo-turo, tusok-tusok lang kayo. Ayan. Pag kami ng anak ko, yung anak kong babae, pag ice cream pa dadaan kami. Maalala niya kasi yung bunso kong anak. Pag kami, tuturo niya, Papa, ganito, daan ka. Kasi yun, isang mahalaga yun. Yung simpleng bagay, simpleng konting panahon na inilaan mo, mahalaga yun sa kanila. Talagang pinapahalaga nila yun. At saka talaga mga kapatid, tayo mga mananampalataya, mga tatay, ay dapat talaga nakikita sa atin yung gano'n. Hindi lang, kasi ang mga hindi naman boring ang pag-spend ng time sa pamilya. O yung iba kasi, ginagamit nila yung di ba, birthday ng anak. Hindi naman yung anak ang kasama nila, yung mga kainuman nila. Ayun, ito sa mga sila pa yung sa'yo. Pero hindi nag-enjoy yung anak mo. Ano masasabi ng anak mo? Diba, isa na napopostrate sila kasi birthday ko, hindi man ako nabate, hindi man ako. Pero tayo mga Kristiyan, mga kapatid, hindi na gano'n. Pagkaano pa lang, ini-spend talaga natin. Sa kanya, kung pagkakataon na binibigay sa atin, sulitin natin habang meron tayong panahon na spend yung oras natin sa pamilya natin, kaya na-enrich ko yung ipangaral natin ngayong araw na ito. Yung mga tatay talaga nagkiyaan sila dahil na-realize talaga namin na kailangan talaga, hindi lang puro trabaho. Sa hindi lang, kahit ako isa akong worker sa Panginoon, tinuruan naman ng Panginoon, huwag kang puro trabaho sa gawain. Gawain din yung mga anak mo. Ministry din yung anak mo. Ministry sila, kaya dapat spend time also with them. Teach them, hindi lang hindi lang puro, busy kayo, gano'n, hindi. Kundi talagang samahan mo sila, mag-spend tayo ng oras. Kung ano man yung pwedeng maging masaya kayo, maging masaya kayo at maging lumago kayo spiritually bilang sa Panginoon. Amen. So, sobrang ganda naman mas sinabi ni Minister dito. Kasi ako as a young adult, dumaan rin ko ako sa pagkabata. At dalawa lang po talaga yung naalala ko simula ng pagkabata ko. It's either masayang pangyayari or magandang pangyayari. So, you as a father, sa mga nanonood ko, ano po yung gusto natin ipaalala sa mga anak natin pag sila ay tumanda? Gusto ba natin na maalala nila yung mga magagandang ginawa mo? Or yung kasamang nagawa mo nung sila ay bata pa lang? So choice po natin mga magulang yun, especially sa mga tatay. But sinabi nga po sa salita ng Panginoon sa Psalms 100, serve the Lord with gladness. Amen. So hindi lang puro tayo nagpapakapagod, dapat rin ina-enjoy natin. Amen. So yung sabi nga ng minister dito, yung ini-spend natin na time is isa rin siyang kind ng pag-worship sa Panginoon. Amen. Totoo yan. Kasi minsan yung mga besties sa buhay natin, nangyayari yan sa mga intimate na bagay or sa mga simpleng bagay na hindi natin kailangan lagi ng bongga palagi. Minsan yung mga simpleng bagay, yung cherish natin. Yung naaalala natin, di ba? So, amen. Napakagandang pag-uusap. Amen. So, for question number 5, ano ang simple pero mahalagang paalala mo sa ibang ama na gusto rin maglingkod at mag-lead ng kanilang pamilya para sa Panginoon? Simple, yung maglingkod at maging masaya sa pamilya. Una, magkaroon talaga tayo ng firmness, talaga na disiplina tayo, tayong mga tatay, yan, yung paninindigan
paninindigan, kung may paninindigan talaga tayo na ipakita natin na, Lord, tulungan mo ko sa araw na ito na may karapat-dapat bilang tatay o sa pamilya ko. Tulungan mo ko na hindi lang basta maging provider, hindi maging isa talagang tatay na nagmamahal sa mga anak ko. Hindi lang sa anak, pati siyempre sa asawa natin. Pero yun nga, bilang mga tatay, mga kapatid, ay walang simple, pero pag inilapit natin sa Panginoon, kayang-kayang gawin ng Panginoon yung pinapangarap natin na mabuting bagay para sa ating pamilya. Yun lang ang pwede natin gawin at hilingin sa Panginoon. At gawin din natin yung part natin na every time mag-ingat tayo, no, na baka maging maging tyrant, ganun, maging diktador. So, hindi, dapat talaga laging unahin natin kung anong kalooban ng Panginoon, hanggang maaari, relax lang tayo sa buhay. Yan lang, relax lang, hayaan natin ang Panginoon manguna sa ating pamilya, tayo bilang katiwala ng Panginoon sa pamilya na pinagkaloob niya sa atin, maging responsable. Yes, so yan talaga, manindigan talaga tayo. Kasi the moment na pinasok na natin yung pagpapamilya, andyan na dapat talaga yung commitment. No? Sa pag-release natin sa mga anak natin, kasi malay mo, yung nirelease mo palang bata ngayon is gonna be a great person someday. Amen. So kailangan talaga natin maging magandang halimbawa sa ating mga anak. Kasi tayo yung una nilang titigan. We are the first teachers, di ba? Sabi nga, tayo yung unang teacher ng mga bata. So kung napakaganda ng pundasyon, kung napakatibay ng naging pundasyon nila, talagang mawali man sila, pero babalik sila sa Panginoon. Kapag natuto tayo ng nindigan at napalaki natin ng maayos at may takot sa Diyos ng ating mga anak. Amen. So, napakaganda ng sinabi ni Minister dito kanina. Sabi niya, simple things, kapag nilapit natin sa Panginoon, nagiging special. Amen? Nagiging worth it basta po galing sa Panginoon. So, lastly po, Minister dito, since marami po tayong viewers ng mga tatay, so, ikaw po as a man of God, as a son of God, at as a namumuno sa inyong tahanan, ano po yung mga ma-advise po natin sa mga katatay-tatayan po na makakapanood nito? Sa mga tatay is kung meron kayong pagkakataon na dumalo sa mga fellowship ng mga tatay, gawin natin. Kasi makakatulong yung hit. Sabi niya sa Proverbs, 2 heads is better than 1. Mas mainam o mas maganda yung may dalawang pag-iisip. Kasi sa pag nagsasama-sama tayo ng mga tatay, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na bahagian ng mga karanasan natin na maaaring hindi ko naranasan pero matututo ako, at maaaring naranasan ko pero hindi ko pa naranasan pero matututo kayo. No? Isang kagandahan, lalo na tayo mga mananampalataya, meron tayong tinatawag ng mga fellowship. Huwag tayong lumimot dyan, at saka meron tayong pagkakataon na i-apply kagad yung mga natutunan natin. I-apply natin kagad sa pamilya natin, sa anak natin. Talagang bilang mga Kristiyano, mga kapatid o mga tatay, ay nasa sa atin talaga. Pag nakita tayo ng mga anak natin, na tayo ay isang talagang example, mabuting example, hindi lang sa mga mabuting example ka sa pag-provide, mabuting example ka sa pamimigay ng kasiyahan. Higit sa lahat, pag nakita ng anak mo na mabuting example ka sa pananampalataya, doon talaga na kahit alam mo, kahit umano ka man o mawala ka sa mundo ito, alam mo yung mga anak mo, maiiwan mo silang matibay at napiligid sa Panginoon. Amen. At yun ang mga aral na yun ay nanggagaling talaga sa Diyos. At mababasa nila yan sa Biblia. Kaya nga, si Jesus talaga ang pinakamagaling na teacher natin. Siya yung pinakaunang teacher natin. Kaya tunay nga na lahat ng turo na napapakinggan natin ay pagkagmula talaga sa Panginoon ay talagang tamang-tama. Amen. Totoo rin yung sinabi ni Kuya Lito na huwag natin papalampasin yung mga fellowship. Kasi inutos din niya ng Panginoon, huwag natin kakalitaan, di ba, sa Hebreo, ang pagkakatipon. Dahil ito ay something na nakakapagpalakas sa atin. Maririnig mo ng testimony ng mga kapwa mo, youth, kapwa mo, mga LA or men's, katatay-tatayan dyan, may spark ka ng Panginoon. And so, maraming salamat po sa ating Panginoon, sa ating Sunday highlights. And
hulaan.